Yes, magandang hapon po ulit. Magandang hapon sa ating ito po si John V. Javier, kumakatok ulit sa inyong tahanan. Nakikiusap makikiran lang po. At nakikiran lang po ko sana tanggapin nyo muli ako sa inyong pagpapahinga. Ang magandang hapon po sa nakikinig at doon sa abroad across the globe. Magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga. Lalo na sa OFW ho natin. Sa Hong Kong. Halos parehong oras natin. Shout out kay Ate Rosemary Imperial, ang aking kapatid sa spiritual. Aking kapatid din si Janine Cruzet, isa sa mga parang masasabi kong aking kapatid. Inadapt nila ako bilang isang Cruzet. Ngayon shoutout kay Adrian de los Reyes, ang ating technical director. Ayan. Kay Elmer Francisco, ang ating chief. Ayan ang nagbibigay ng bagong antas ng ating transportation. Si Elmer Francisco, Francisco Motors. Ngayon ipapapatuloy natin ang ating huntaan dahil hindi pa ho tayo natatapos about communication. Yung ating communication po kahapon ang pinakamabigat na huling nabitawan ko sa inyo yung tayo dapat hindi nagiging emotional. Diba? Kasi pag once naging emotional tayo, nawawala tayo sa ating gustong sabihin. So, doon na tayo sa ating topic. Okay. So sabi niya, kahapon ang pinag-ano natin ay huwag tayo masyadong maging emotional pagka tayo nakapag-communicate. Although sa ating pagko-communicate may konting emotion. No? Pag masaya tayo, masaya tayo. No? Pero if we are trying to solve an issue, dapat hindi tayo masyadong emotional. Kasi pagdating sa emotion, ang nagkakaproblema, we go into a emotional state. Lalo pag galit tayo, nawawala ho tayo sa reasoning. So yung ating reasoning dapat intact. Hindi nawawala. Ika nga human is made of reason. Diba? Doon tayo isa siguro sa mga kakaiba natin sa animals is human is made of reason. No? Logical. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng more on logic ginagamit natin, reason, and then mamaya meron ako i-share sa inyo. No? Ito ay sinare ng aking kapatid na
sa aking spiritual na kapatid na si Rosemary Imperial. No? Anyway, ipagpatuloy natin ang ating discussion. Okay? Um, so, sabi natin kahapon, hindi dapat tayo masyadong emotional. Okay? So, tuloy na tayo sa susunod na topic. Okay? Sorry. So, yung ating emotion, no, pagka nagiging emotional tayo, nagtuturo na tayo, di ba? Yung fingers natin, no? We're trying na pagagalit ka na. Yung fingers natin, tinuturo natin. Ika nga parang tayo nanduduro. Ganyan, no? Yan, nagduduro na tayo. Remember, meron din old saying na tinatawag. Pag ikaw ang nagturo, remember always, there are three fingers laging nakaturo sa'yo. Ayan. Three fingers, no? Yung 1, 2, 3, nakaturo sa'yo. And one finger lang ang nakaturo doon sa kausap mo. Ibig sabihin, don't accuse. No? Lalo pagkagalit ka. Pag masaya ka, no? Pag masaya ka, masaya din ang usapan kasi masaya. Pero pagdating sa emotion, pagkagalit ka, di ba? Yun ang pinakamalaking problema. Na-discuss natin yun. Okay. Tuloy tayo sa number 5 natin. Ano yung number 5? Be personal. Actually, ito isa sa mga dilemma natin when it comes to COVID-19. Ang COVID-19 natin, no? Sinasabing social distancing. Uh, sanay kasi ito nga po yung mga tao no? People are sociable, no? Ika nga laging merong kasama o merong gustong kausap. Katulad natin, di ba? Paggising natin sa umaga, anong hinahawak-hawak natin? Cellphone. Yeah? Kasi gusto natin makonect. Ganun ang tao Mababaliw. Kaya tingnan mo yung mga may nagkaroon ng kasalanan, sinesegregate, pagkatapos kinukulong. Isa sa mga mabigat na parusa is hindi ka makapag-usap sa labas. Ngayon, isa sa communication natin, dapat maging personal tayo. No? Yung, sometimes, di ba, mas gusto natin, kausap natin ng personal. Halimbawa, meron kang isang client. Minsan, nagtatagpo pa kayo sa isang restaurant. Di ba? Para malinaw ang usapan, makikita mo yung hand gesture, blinking of an eye. Di ba? Kung meron bang, minsan pag nagkita pa nga tayo, yung family, no? May potluck pa yan, di ba? Kasi gusto natin maging personal. Yun ang, yun ang isang pinaka natanggal ng COVID sa atin. Natanggal niya yung pagpe-personal natin sa mga tao na pwede nating kausapin. Katulad ho namin, pamilya ho namin. Ang pamilya na ho namin, every month, nung hindi pa nagkakaroon ng COVID, may lagi ho kami nagkikita. Either nasa bahay, dadalaw sa bahay, or lalabas kami para kumain. And then we spend, yung kain diba, ang kain 30 minutes, 1 hour, di ba? Pero kami kumakain 2 hours, 3 hours. Hindi pa natatapos yun. And then pagkatapos ng 2 hours, 3 hours, di siyempre lalabas na sa isang restaurant. Pupunta pa sa isang cafe para mag-usap-usap lang. Actually, napakaganda ng kulturang ganun, lalo Pilipino. Kasi mga Pilipino mahilig sa labas-labas yan Mahiling pumunta doon sa mga labas, kain. Alam mo yung kain.
Kaya nga tawag nila doon sa mga iba doon, feast eh, di ba? Pagka nagkita, lalong malaking pamilya. Lalo kami, malaki kaming pamilya kasi yung lumiit lang ngayon dahil yung tatlo kong kapatid nasa Amerika. Pero kung nandito yan, tapos kasama namin mga pamangkin namin, it's a feast. Di ba? Malaking mm, ah, pagsasalo, no? Kaya sometimes yun ang tinanggal. Tinanggal sa family yon. Yung mga kaibigan, tinanggal na rin yun. Minsan, di ba, pag lumalabas tayo, minsan, ang ginagawa na nga natin, magkaroon lang ng konting pera, magkasalo-salo lang magkakaibigan. Ah, Magkano yan eh. Lalabas yan. Tara, o kaya mag-imbitahin, magluluto siya. Halika kayo dito, mga kaibigan ko. Magkaroon tayong konting merienda sena. Pansit yan. Meron pansit, meron ginataan bilo-bilo. Di ba mga ganon? Tayo mga Pilipino mahilig kumain. And then pag yung mga hunta-huntahan, meron chips, mga ganyan, di ba? Pang, Pangpadagdag ng pagiging personal natin sa mga isa't isa. Isa yan sa mga tinanggal. Pero talagang mas maganda kung personal, di ba? Ito pang tinanggal. Pagsasalo-salo natin sa simbahan. Meron mga malilit na simbahan, mga sasabi kong chapel. Kasi nung panahon namin, dito sa may Fairview, meron kaming chapel dito. Wala pa yung cathedral dito eh. Wala pa yung kaming cathedral noon dito eh. Ngayon, yung chapel noon yan, kasi konti lang ho kami may bilang ho sa daliri ninyo kung sino-sino. Pag nakita mo sa labas hoy, taga Fairview yan, kilala ko yan. Pagka may nahirapan sumakay noon ng sasakyan pa uwi nadaan ng isang taga Fairview yan, isakay na natin. Ang ganda-ganda ng Kaya ako ho, mahilig akong magsimba sa chapel. Mas gusto kong, sa akin although gusto ko rin malaking church kasi doon yung magandang choir, di ba? Sound system, nakikita mo yung mga maraming kaibigan mo. Pero kung ako pagpipilian, po, mas gugustuhin ko isang chapel. Kasi yung chapel, kita mo kung sino. So, ganun din, no? Sa simbahan, tinanggal mo ng COVID ang ating face-to-face na communication. Ano pa? Yung ating edukasyon, di ba? Yung ating face-to-face, no? May isa pang malaking problema ho yan, tinanggal ng COVID sa atin. Okay. Kung natanggal nga, pero, di ba? Katulad ngayon, sino magsasabi na magkakaroon ng broadcast over the internet? Although meron na ho yun, dati na. In fact, napasama ho ko minsan ho dyan. Nag-broadcast ko kami over the internet. Ang ginagamit, yung laptop lang o kaya desktop, and then pwede ka na mag-broadcast. Dati libre ho yun. Ngayon, medyo may bayad na. Merong libre mga 7 days, pero may bayad na ho ngayon. Dati libre lang. Nandoon sa may gagamitin nyo, Shoutcast o Icecast. So, yun ang ginagamit po namin. Ngayon, may bayad na kasi babayad ka ng bandwidth, babayad ka ng website. No? Pinalitan ho ng COVID, yung face-to-face, ginamit ko ang internet para magkita-kita. Bakit ngayon, pagdating natin sa umaga, ginagamit natin ng cellphone, titignan natin ng messenger, ano yung mga message, no? Ano yung, minsan, ang ganda nga nangyari. In a way, maganda nangyari
meron din pangit nangyari. Pangit nangyari kasi na-prevent tayo sa face-to-face communication ng COVID. Ang ganda naman nangyari because we find ways. Di ba? Yung scarcity is the invention of ingenuity o invention. Di ba? Kung anong pagkukulang, pupunin naman ng iba. Okay. Example, mabalik ko tayo doon sa ang pagkukulang na yan. Ako po, isang blind. Blind po ako. Ang pagkukulang ko, ang aking mata. Pero, nagamit naman ng aking pagiging sensitive doon sa aking feelings. Yung aking hearing, ginamit ko. Smell, yung feelings, no? Maglalakad ako, nagagamit ko yung mga ibang senses ko. Pero ganun din ang nangyari sa atin. Yung face-to-face natin nagamit ng internet. So, internet ho ang nagbago sa ating communication. Naging tool lang ang COVID-19 kasi ang COVID-19 ika nga ay parang nag-divert. So ang ating ginamit is yung ating internet. In fact, ang chat or messenger ginamit na rin ginamit na rin niya sa ano. Minsan email, no? Ngayon ang email ang ginagamit natin is more on the communication sa ating office, no? Medyo formal, di ba? Pero pag hindi naman formal, so nagagamit ngayon ang messenger. No? Yeah. Dati ang ginagamit mga iba bang mga um, mode of social ano. Pero ngayon, Facebook, di ba? May sinasabing Twitter. So, napalitan na po sa masasabi kong bagong normal natin ang communication na face-to-face. Intimacy, napalitan na po. So, pero nandoon pa rin, we can be intimate kahit wala face-to-face. Ano ito mga to? Pag nagbibigay ho tayo ng message sa messenger, nagbibigay ho tayo ng intimacy. Mapapayo ko po, sometimes, minsan pagka nag-face-to-face, nagbibigay tayo ng message sa messenger, minsan ho, may kasalanan din po ako dito. Minsan ho, nimi-misinterpret ng iba. Kasi hindi masyadong formal. Nami-misinterpret, kung meron akong na bigay na message, baka nami-misinterpret. So, huwag niyo rin gamitin ang messages na parang as if gano'n na rin ang ibig niya sabihin. Mas maganda pa rin yung face-to-face. Ang problem, ito. Ang communication kasi mayroong iba't ibang klaseng communication. Ang tao, minsan gusto nila audible. Ika nga, naririnig nila. Kaya tumatawag tayo phone to phone, voice chat, di ba? Mga ibang tao naman, ang gusto nila, chat lang. Yun. Katulad ng bagong friend ko na si Emily ng taga Italy. No? Gusto niya chat lang. Okay, chat lang. No? Wala kaming ginawa. Chat lang. No? Kasi ganun ang gusto niya. So there are people na marunong magsulat. Marunong mag-compose ng mga salita sa pagka-chat. Pero sa mga blind, eto na. Sa blind, medyo mabagal ho
paggagamit ng cellphone kasi dapat itapat niya yung fingers niya doon sa letra pagkatapos pag-lift niya, doon lang magsasalita kung ano yung mga letra sinasabi. No? Hindi katulad doon sa pag ginamit ang laptop o kaya ginamit ang desktop, type ka lang, dire-diretso yung mabilis, tatatatatatatatat. Okay lang yan. Kaya mapupunan ng mga ibang tao ng pag ako yung nagchat-chat. Pag mabagal ang response ko, tiyak yan, cellphone ang gamit ko. Pero pagka mabilis ang response ko, yan, tiyak yan, computer ang gamit ko. Ah. So, anyway, napalitan na lang internet, napalitan ng mode of communication natin yung person to person. But we still not forget maging warm tayo sa ating kausap. Kasi yung warmness, hindi lang ho nakikita sa halik o hagyan, nakikita rin ho yon sa pananalita o yung pagsusulat natin sa kausap natin. Okay? So, yung face-to-face, napalitan ho. Pero I will still dreaming na bumalik tayo sa dati. Kasi I'm a person na very warm. Pag nakikita-kita kami ng ano kayo, ng mga kapatid ko, di ba, may tapik yan. Kasi karamihan lalaki, yung mga, lima ko kaming lalaki. Tapik yan, tapos may kamayan, pagkatapos minsan may tapik sa likod eh. Yan. Tapos minsan pa, ang masarap pa nga minsan na communication ng mga kapatid ko. Pupunta sa likod ko, pagkatapos, minamasahe ba yung shoulder ko? Kumusta ka na, pare? Kumusta ka na, tol? Yeah? Sarap ng feeling eh. Yung ganon. Yung kapatid ko naman na babae, hug ko, mag-i-kiss niya ako, kiss ko rin siya sa cheek. Yeah? Yung hipag ko, meron kaming kiss sa cheek, yung mga ganon ba? Yung mga pamangkin ko, ganon din. Sarap. Yeah? Ano nyo, ang masasabi ko, masamang panaginip ang COVID eh. Kaya, katulad ng kaninang umaga, sabi ko, kailan kaya matatapos ito? Kaya, kasi namimiss ko na yun dati. Ganon, kamiss ko ang dating normal natin. Okay. Doon sa ating kapag ko-communicate, dapat empathy. Ano ba yung empathy? Ano? Hindi si Emma at saka pati. Hindi yan si Emma at saka pati, no? Empathy. Ibig sabihin, marunong tayong makiramdam o yung parang nararamdaman natin yung sinasabi ng isang tao. Okay? Gusto natin na nararamdaman kung ano ang gustong niyang sabihin. Ika nga alam natin kung saan siya nanggagaling. Sa communication po, importante yan. Okay. Recently lang, itong ma-share ko lang ito, yung aking anak. Di ba? Napasigaw ako kanina. Napasigaw ako kanina. Kasi akala ko nagdadabog siya. Yung pala. Kasi meron akong, meron basa. Pagkatapos, meron akong inutos sa kanya. And then, kukunin niya yung basahan. Hindi niya, sinabi ko na doon. Pagkatapos, meron siyang sinasabi na misinterpret ko. Okay? Akala ko, ako ang pinagdadabugan niya. Yung pala, meron siyang pinagdadaanan. Kanina, bago kong, siyempre, katapos ng kumain, kalmado muna ako, kasi sabi ko nga sa sarili ko,
Pag galit ako, ayoko nang makapag-communicate. So, pagkatapos ng kumalma na ako, kinausap ko, sorry anak. Ito, this is the empathy comes. Sorry anak, nasigawan kita. Kasi akala ko nagdadabog ka sa akin. Sabi niya, Papa, hindi ako nagdadabog. Ano yun? I'm talking to myself. Bakit? So, sinabi niya yung problema niya, bla bla bla, and so and so and so and so and so. So, doon ko siya nakita. Doon ko nakita ko kung saan siya nanggagaling. So, I empathize with her. Still, saying sorry doesn't mean na binaba mo na ang pagka-ama or pagiging authority mo sa isang anak mo. Hindi yun. Naging, naging nag-empathy ka doon, may empathy ka doon sa taong kausap mo. No? Nararamdaman mo. So, after ng aming pag-uusap ng anak ko, okay na. So, dapat meron ganon na klaseng communication. Kasi kung pinabayaan natin at hindi natin intindi ang isang tao, pag hindi natin binigyan ng pagkakataon, um, intindihin siya, tiyak yan, lalago at lalago ang inyong away. At yung anak nyo, ang dadating dyan, tiyak yan, no? Um, papatong at papatong yung nararamdam niya at magbaburst niya na lang yan. Pang! Kaya, galit na siya. Sasabihin niya, ayaw ko nang tumira dito. Mga ganon. Ganon din sa ating co-workers. Yung mga kasama natin sa... Kung meron tayong galit, set aside na muna natin. Alaman na muna natin kung ano nangyari. Yeah? Meron akong, yung project ko nga sa isang government agency. Siyempre, pasok ako. No? Ginalaw yung kanyang mesa. Nung ginalaw yung kanyang mesa, siyempre, di ba? Nagalit siya. Nung pumasok, galit na siya. Sinong taong gumalaw ng mesa ko? Ganyan, ganyan, ganyan. Galit siya. Yung pala, ni-arrange lang pala yung posisyon. Kasi dumating po yung isang marunong mag-arrange para ayusin. Siyempre, yung aking kaibigan din, galit na agad. Akala, pinapakalaman yung kanyang mesa. Akala, binuksan yung mesa niya without her permission. Ano nangyari? Hindi sila nagkaintindihan ng kanyang boss. Ayan. So, lumaki yon. Ganon din sa ating kaibigan. Meron tayong okay. Pagka kayo ay nakatanggap ng message, salita man o at ikay nagagalit, pababain niyo muna. Huwag niyo munang mag-respond. Mas mabuti muna na huwag mo na mag-respond. Alam mo, minsan mas maganda nga minsan yung messenger. Kasi meron kang pagkakataon na huwag mag-respond. Kasi nung panahon namin, nung teenager ko kami, wala kaming ganito, wala kaming messenger. Wala ako kaming internet. Telepono ang pinakaano dyan. Minsan may party line pa. Diba? Pagka meron tumawag sa'yo, pagkatapos na ginamit yung yung telepono, so tawag ka, ang nangyari dyan, dapat sumagot ka agad. Minsan ginagawa na lang, binababaan mo na lang. Pero pagbaba mo, hindi magandang pagkababa, bastos naman ang pagkadating sa kanya. So in a way, maganda noon, meron din pangit. Kasi hindi ka na pwede mag-isip bagong magsalita. Kasi kailangan agad ng response, di ba? Ngayon,
Kailangan mong mag-response, no? Pero pwede mong pag-isipan. So, no? Yung ganun, dapat may empathy sa taong kausap mo. Ayun. Di ba? Okay. Adrian, break muna tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga super heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Thank you. Thank you very much kay kasamang Romel. No? At saka kay Konting Kaalaman, Sir Rick. Okay, balik mo tayo. So, empathy, ano? Natatapas tayo sa empathy. Sa susunod natin, think before you talk. How many times na ginawa natin na nagsalita tayo at nakasakit dahil doon sa mga salita natin dahil hindi tayo nakapag-isip? Di ba? Yung pag-iisip natin minsan mas mabilis kaysa doon sa salita natin. Di ba? Kaya meron bang ang tinatawag dyan may sinasabi na isang tao, ikaw ay meron ng iniisip sa kanya. So, bakit hindi natin muna gamitin ang ating pag-iisip bago tayo magsalita? Di ba? Bakit, anong reason ba? Anong reason bakit nauuna yung salita natin? Bago yung pag-iisip natin. Kasi kung iniisip natin yung pananalita natin, halimbawa nung meron mga masaysayang bagay, di ba?
siyempre nabibigay tayo ng mga masasayang salita. Pero pag tayo galit, no? Pag meron tayong hindi magandang sinabi, o meron nakita natin na nasaktan tayo, ayun. Hindi na tayo nag-iisip. Ang nangyayari, emotion na naman natin. Tinamaan yung ego. Yeah? Emotion na naman natin. So, sometimes, yung emotion or nagbibigay ng sama ng reply natin sa tao. Pangalawa, yung bitaw ba natin na salita na hindi natin masyadong iniisip. Meron akong madalas na kausap na ganyan eh. Yung mga ibang kausap ko, pag nagsasalita, gusto niya pag-usapan lagi yung sa kanya. Okay, normal yun. Kaya sometimes, ang ginagawa ko na lang, wala na akong sasabihin. Siya na lang sa mga salita. Kasi wala na akong sasabihin eh. Kasi yan ang gusto niyang gawin. So, pero dapat marunong ka rin mag-butt-in. Marunong ka rin dapat mangindi yan doon sa dapat mong sabihin. No? Hindi ibig sabihin na mananahimik ka, titigil ka na rin doon sa pananindigan mo. Kaya nga, think before you talk. So, think before you talk, think before you communicate when it comes to writing, di ba? Minsan kasi ang communication, meron yan. Writing. No? Iba-ibang klase yan eh. Writing, verbal, di ba? Hand gesture, mga non-verbal communication. Di ba? Meron nga sinasabing mag-asawa, di ba? Makikita yung lolo at lola. Masaya sila, tatawanan. Pero meron mga panahon na hindi sila nagsasalita, pero masaya sila. Di ba? That's non-verbal communication. Yung tingin lang ba nila yung isa't isa, yung parang isang kindatan lang nila, alam na nila. Minsan, ginagawa yan sa madyong, di ba? Mga nagmamadyong, di ba? Yan ang ginagawa, di ba? Oh, di ba? Oh, isang tingin lang. Yung cards, di ba? Isang tingin lang pag nagpupusoy yung mga ibang tao. Di ba? Pusoy. Di ba? So, minsan ginagamit yun, yung mga non-verbal. No? Pagkatapos, yung verbal din. So, dapat bago tayo makapag-communicate, whether it's non-verbal, writing, or verbal man or gesture man yan. Pag-isipan na muna natin. For example, non-verbal. Siguro narinig nyo na to sa isang news. Politiko. Nanliligaw doon sa anak ng babae. Yung babae kasi yung artista. Ang sabi ng tatay bastos yan eh. Di ba? Bakit? Kung pumasok ng bahay, pagkatapos nagdi-4, pagkatapos tatanggalin niya yung sapatos, sasampa niya yung kanyang paa doon sa center table. Yeah. Non-verbal. So, dapat pag-isipan natin. Ako po actually mayroong mga manners yan eh. Huwag kang uupo habang hindi ka pinapaupo. Yung mga, ewan ko kung sa mga kabataan na tinuturo yan. Kasi nung panahon namin,
Ako, nasasabi na naman yung edad ko eh. Ano ba yan? Yung edad ko, sasabihin na, pagka pumasok ka sa isang bahay, dapat huwag kang uupo habang hindi ka pinapaupo. Kasi pag umupo ka na hindi ka pa napaupo, panahon namin yan ha, kabastusan yan. So, pag, pagka ganun ang kabastusan ang nangyari, no? Mayroong mangyayari yan. Mayroon ng impression. So, ganun ang mangyayari. So, meron tayong non-verbal. Yung verbal ho naman natin, pwede mag-trigger ng galit o kaya sama ng loob pagka nagsalita ho tayo. So, pagdating doon sa mga salita natin, dapat meron tayong namimili muna tayo. For example, natatandaan niyo yung panahon na magsabi ka ng po o opo. Yeah? It's a gesture of respect doon sa kausap mo. Lalo pag matanda. Ito sa mga Bisaya, exempted kasi ang Bisaya, hindi sila ganun eh. Pero meron silang gesture, ito may kapalit naman ho yun. May kapalit ho yan, kadalang manong. Di ba? Hindi naman sila nagsasabi ng po, pero may manong ho sila. Alam mo po, manong. Ganyan. Ate. Yan. May gesture naman ho sila. Pero yung pagdating sa Katalugan, no? Nabubulol na naman ako. Ba yan? Katalugan, lalo na dito sa may Region 4, di ba? O tsaka Region 3, Bulacan, di ba? Pagdating dyan, yung ating sinasabing po, laging meron yan. Kasi it's a sign of respect. Yan ang verbal. Yung yung mga text naman, yung mga text, pagdating sa text, yung ating communication. Ang mangyayari dyan, meron capitalized, di ba? Parang galit ka. Okay, naka-bold, di ba? Ayan. So, isipin na muna natin, dapat meron tayong iniisip na pag-isipan na muna natin. Okay. Yung sa sunod natin, dapat klaro ho yung sinasabi natin. Isipin na ko, tama. Tama yung sinasabi. Isipin muna bago ka magsalita. At isipin natin ang sasabihin natin. Maging klaro tayo doon sa mga sinasabi natin. Kasi hindi lahat ng mga nagsasalita nagiging klaro yung sinasabi. Ika nga, sometimes meron tinatawag sa yung sa English Don't go, just say it straight, don't go under the bush. Mga ganun ba? Ika nga, straight na lang. Huwag mo nang, kung kaya naman sabihin straight, sabihin straight. Minsan, ang Pilipino may problema ito na pag masyado naging straight ang tao, ang feeling kasi ng Pilipino medyo na-offend siya. Napakasyado naman straight ng tao to, napakaano naman yan, di ba? Pero kung tutuusin, wala akong masama doon. But as long as tama yung pagkasalita, hindi yung offensive. Dapat hindi offensive yung pagkasalita. Pero, for example, clear ako doon sa example ko sa anak ko kanina. Clear ako.
Anak, sorry. Okay? Nasigawan kita. Kasi alam ko ganito. Di ba? So, naging clear ako sa kanya kasi para mawala yung agam-agam niya na sinigawan ko siya. Ganon din tayo sa communication natin sa mga iba pang sa family natin, no? Sa nanay. Lalo minsan sa sa nanay, yung anak sa nanay o anak sa tatay. Minsan akala ng tatay hindi niya anong kasan nanggagaling kasi minsan ang bata. Kasi ang bata hindi pa siya ganun kagaling makapag-communicate. Nag-aaral pa lang yung makapag-communicate. Kasi yan matatanda, medyo alam na yan. Pero sometimes, eto na. Matanda nga, pero walang pinagkatandaan. Akala niya, offensive na agad yon, di ba? O dapat alamin din natin kung saan nanggagaling yung nagbibigay ng communication, nagbibigay ng message. Dapat alamin natin kung saan nanggagaling. So, dapat clear ho tayo doon. Clear tayo sa mga sinasabi natin, clear natin yung mga, okay, sorry. So, clear dapat yung mga iba-ibang, loko na naman ng aking computer, sandali lang po. Okay. Okay. So, kung clear tayo doon sa ating communication natin, no? Malilesen yung second guess. Kasi kung second guess sila ang naano sa atin, yun yun. Okay. Hindi ko na muna tatapusin ito kasi meron akong ibibigay sa inyo about communication also. I-share ko lang. Yung aking kapatid na sinabi ko sa inyo, si Rosemary Imperial. Last 4 years, na-share niya to sa Facebook niya. At sinare niya sa akin kaninang umaga. Meron siyang nasulat na 2 lola sa Indonesia yan. Nakalimutan ko. Sa iba, basta sa ibang bansa. Hindi nakapag-aral. So, ang kanya lang communication sa mga may nag-aral, ika nga. Ito mga grade 2 lang eh. Nag-aral. Ang sinabi, mahirap ibigay ang sulat dahil hindi siya makapagsulat. No? So, tumutulong ito pagbatayo ng solar system nila. Yung solar system nila, so, kakalimutan niya yung kanyang gawain sa bahay, ang kanyang ibang trabaho para makapagtulong lang sa pagpagawa ng solar. Natatandaan niya pa, meron siyang daw na bit-bit na papel na doon lahat ng mga birthday ng anak niya kasi hindi niya alam kung paano siya sasabihin kasi hindi niya alam kung paano petsa din, no? Na birthday yung numero ng ng kanyang anak, apo, no? Hindi niya na alam kung paano sasabihin. Basta pakitawagan ito, meron siyang bit-bit na papel. So yun ang sasabihin niya. Kausap niya kung pwedeng tawagan ito kasi hindi siya marunong gumamit ng mga komunikasyon. So hanggang naalala niya yung kanyang lola. Ang lola niya rin po, hindi rin nakapag-aral. Ang lola niya, tinatawag na sa mas, sinasabi natin, mangmang. So, ang communication niya
mapagmahal na lola ito. Ika nga, number 3 sa, mas number 3 pa nga eh. Ang mother niya number 1 lang, ay number 5. Pero yung lola niya is number 3 sa kanyang pagmamahal. Yeah. Pero yung kanyang lola, hindi yung um, hindi siya makapag-share, no? Yung itong aking kapatid na sa spiritual. Hindi siya makapag-share na tungkol sa politics or sa mga poem na gusto niyang sabihin, sa mga nasulat at nabasa niya. So ang communication niya is pagtutulong sa mga pinsan. No, it's more on action. So nandito na ngayon ang verbal communication ng aking kapatid na si Rosemary sa kanyang lola. Ang tawag niya sa lola niya, inang. Ito yung mga tawag na mga kalayunan, di ba? Inang. Ngayon, namatay yung kanyang lola. Isa ang nakita niyang communication na binigay sa kanya. Communication na hindi niya malimot-limot yung pagmamahal doon sa mga pinagbibigyan niya ng mga bigas dahil gusto niyang tumulong, no? Therefore, to cut the story short, natatandaan ninyo yung sinabi kong pagaya ko'y nagsasabing not all can do great things but all can do small things with a greater love. Ito yun. Ito yung inang niya. The most important communication ho natin is the communication of love. Yung communication na masasabi natin, mostly yung nakalimutan ng marami is the communication of love na demonstrate po ng kanyang lola. Tumutulong sa mga nangangailangan. No? Ito, masasabi natin mangmang, pero sino pang ang tumutulong? Yung kanyang lola na hindi nakapag-aral. Minsan nga, hindi niya ma-share yung gusto niyang sabihin. Nasi-share niya lang sa lolo niya. When it comes to sa mga writings. Pero, itong lola niya, mas malakas ang kanyang communication. At ito ang communication na binibigay ng ating masasabi natin Panginoon, ang communication ng pagmamahal. Ang pagmamahal na madalas natin nakalimutan, yung communication na yan. Ngayon, suriin natin ang ating araw-araw na komunikasyon. Ito ba yung nagdudulot na pagmamahal? Pagmamahal na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pagmamahal na dapat ni-spread natin, hindi lang kung kailan sa tingin natin binibigay lang natin kung gusto lang natin. Itong kapatid kong to, nakita ko sa kanya yung kung paano din siya bigay ng appreciation doon sa mga taong tumutulong sa simbahan. Hindi ko akalain na magiging kapatid ko sa spiritual hoto dahil iba yung kanyang peers, no? So ngayon, idadaling ko po kayo sa munting dasal. No?
Lord, ako'y nagsusumamo. Nabigyan niyo mo kami ng biyaya ng pagmamahal. Dapat namin ibigay yung pagmamahal sa kaaway man o kabati namin. Buksan mo ang aming puso dapat ibibigay na namin itong komunikasyon na to na gusto mong ibigay hindi lang do sa aming mahal sa buhay. Yung komunikasyon namin na tinatawag na Kristiyano. Yung komunikasyon na pinapakita mo sa amin. Nung binigay mo ang iyong buhay sa amin, yung buhay na tinubos mo kami sa aming kasalanan. Yan ang tunay na pag-ibig, O Lord. Ito'y tinataas sa amin sa Ama, sa Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bukas po, iniimbita po ko kayo ulit. Meron po akong guest. Pag-uusapan po natin bukas is women's disability, no? When it comes to human rights, no? Gender sensitivity. So, ito po si John B. Javier, nagpapaalam bukas ulit, nagsasabing not all can do great things, but all can do small things with greater love. Salamat po.